A blessed day, brethren. Welcome to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Thank you for joining us as we meditate on God's message to us through the Sunday preachings from Jesus the Healer episodes. With open heart, mind, and spirit, let us pray that God would speak to us today. Isa pong pinagpala, a blessed and a spirit-filled day to all of you, people of God. Sa umaga pong ito ay isa lang pong talata ang nais ko pong i-share sa bawat isa sa atin. At ito po'y matatagpuan natin sa Jeremiah chapter 33 and verse 3. Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. The Lord will surely bless the reading, the meditation, and the ministering of His Word. And I have entitled this, Unlocking God's Miraculous Answers, the Power of Calling on Him. So sa isa pong mundo na puno ng kawalan ng katiyakan, sa isang mundo marahil na nakikita natin ang paghihirap at ang mga komplikadong hamon, maraming tao ang naghahanap ng mga sagot sa material na tagumpay. Maraming tao po ang naghahanap ng mga sagot sa relasyon o kaya po ay mga estratehiya para sa pagpapabuti ng sarili. Pero ganun pa man po, ang mga solusyong ito ay kadalasang hindi sapat. Naiiwan ng mga tanong tungkol sa layunin at kapayapaan na hindi po nasasagot. Pero tingnan niyo po ako, itinuturo ng Biblia ang isang walang hanggang katotohanan. Ano po itong walang hanggang katotohanan na ito? Si Jesus ang sagot sa bawat pangangailangan ng puso ng tao. Naniniwala po ba kayo dyan? Palakpakan po natin ang Diyos. Si Jesus ay nag-aalok sa oras na ito, hindi lamang po ng kaligtasan, kundi pati na rin po gabay sa mga kailangan ng gabay, kapayapaan sa mga walang kapayapaan at pag-asa. And therefore in Jeremiah 33 and verse 3, God issues a powerful, very powerful and comforting promise. Ang sabi niya po ay, call to me and I will answer you and I will tell you great and unsearchable things you do not know. So tumawag ka sa akin. Ang sabi po ng Diyos, sasagutin kita. At ipapakita ko sa iyo ang mga dakila at kamanghamanghang bagay na hindi mo nalalaman. So, ang imbitasyong ito ay isang katiyakan ng kanyang hangaring makipag-usap sa atin upang ihayag ang kanyang mga plano. Napakaganda po ng plano, sabi nga ng Jeremiah 29:11, ito ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin, hindi ang upang tayo'y mapahamak, not to destroy us, but to give us hope and a future. Yung pong magandang kinabukasan at magandang pag-asa. Sa bagong tipan, sa New Testament, ang katotohanan pong ito ay nagkakaroon ng mas malalim na kahulugan kay Kristo, na siya pong nagiging pinakasagot sa bawat panalangin. Hindi lang isang sagot, kundi pinakasagot sa bawat panalangin, sa bawat problema at pangangailangan natin. So, sa ating pong pag-aaral ng talatang ito, makikita natin kung paano ito direktang tumutukoy sa katotohanan na si Jesus ang sagot, ang katuparan ng mga pangako ng Diyos sa kanyang bayan. So, calling on God in prayer, ang pagtawag po sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin is like using the right key. Kung wala ito, mag-i-struggle po tayo. Pero kapag tayo nananalangin at tama itong puso natin sa ating pananalangin sa Diyos, God unlocks the doors to His wisdom. God unlocks the doors to His provision and miracles. Naalala ko po isang quotation ni Leonard Ravenhill, no man is greater than his prayer life. The pastor who is not praying is playing. The people who are not praying are straying. So, kailangan po natin ang ating pananalangin. Amen po ba? Ito po yung pinakatamang susi para magbukas ang kalangitan. At ang pagpapalang walang humpay, rumaragas ang pagpapala, mararanasan po ng bawat isa sa atin mula ngayon hanggang sa muling bumalik ang ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Glory to God! Praise be the name of the Lord! Gusto ko pong simulan sa God's invitation to call upon Him. So sa imbitasyon po ito, lahat po ay imbitado. Sabi mo sa katabi mo, imbitado ka. Yun.
Tumawag ka sa akin, sasagutin kita. Ipapakita ko sa iyo ang mga dakila at kamanghamanghang bagay na hindi mo nalalaman. So ipinapakita po sa talatang ito ang kahandaan ng Diyos na makinig. Sino po sa inyo ang masamang-masama ang loob mo, may pinagdaraanan ka, may hinaharap kang hamon sa buhay, pagkatapos wala namang gustong makinig sa iyo? Tumatawag ka sa friend mo pero unreachable. Di ba? Pupunta ka sa kapitbahay mo, sarado, nagtatrabaho. Pagkatapos may nakasalubong ka, gusto mong mag-share, nagmamadali naman. Sinabihan ka lang ng hi, sabi mo hello, gusto mo sana magsalita, wala lang. Aalisan ka lang, hindi po ba? Ito po ang Diyos. Pinapakita ng talatang ito ang kahandaan ng Diyos na makinig, a listening ear. Na kahit pala anong problema natin, kahit pala anong suliranin natin at pinagdaraanan natin, mabigat man ito o magaan, o pinaka-imposible man ito, pinapakita po ng talatang ito ang kahandaan ng Diyos na makinig. Hallelujah! So meron palang Diyos na nakikinig. Marami pong tao naman, makakatagpo tayo ng marunong makinig, pero hanggang pakinig lang. Alam niyo po yon? Sinabi mo yung problema mo, sinabi mo yung pangangailangan mo, hanggang doon lang siya. Pero ito po ang pagkakaiba ng Diyos. Ipinapakita muli ng talatang ito ang kahandaan ng Diyos na makinig at tumugon. Makinig at tumugon. Call unto me and I will answer thee. Ito po ang ating Panginoon, hindi lang nakikinig, tumutugon pa. At kapag siya'y tumugon, whether it is yes, whether it is no, whether it is wait, alam niyo po, ipapakita niya ang kanyang karunungan sa kanyang pagsagot. Hindi ka masasaktan kung ikaw ay isang taong marunong magpaturo, may isang pusong marunong magpaturo. Hindi ka masasaktan sapagkat anuman ang hangarin ng Diyos sa ating buhay, hindi para tayo ay puksain, kundi para maging maganda ang plano ng Diyos at ang ating kinabukasan. Ayan po ang Diyos na pinapalakpakan natin sa lugar na ito. Hallelujah! Charles Spurgeon says, prayer is the slender nerve that moves the muscle of omnipotence. Kaya lang minsan, may problema tayo, may suliranin tayo kung saan po tayo pumupunta. Pag may problema tayo sa pera, 5-6 tayo pumupunta. Kapag may problema tayo sa puso, hindi naman born again ang ating pinupuntahan para magbigay ng payo. Kapag may problema tayo sa ating relasyon, yung mga miyembro ng mga Marisol at Marizel ang ating pinupuntahan. Kailangan tama ang pinupuntahan natin dito. Dahil ipinapakita po sa talatang ito ang kapangyarihan ng panalangin. Kapag tayo'y tumawag sa Diyos, kapag tayo'y tumawag kay Jesus na siyang tanging pinakasagot ng lahat ng ating mga pangangailangan, palaging handang tumanggap ng tawag ang Diyos na buhay. 24/7. Hallelujah! Praise be the name of the Lord. So mga magulang at mga kapatid, kayo po, tandaan po nating inaanyayahan tayo ng Diyos. Inaanyayahan tayo ng Diyos na tumawag sa Kanya sa lahat ng pagkakataon. So, ano po ang dapat natin gawin? Maglaan po tayo ng oras araw-araw upang manalangin. Maglaan po tayo ng oras, hanapin natin ang Kanyang gabay para sa mga kamanghamanghang bagay sa ating buhay. Maglaan po tayo ng oras. Praise be the name of the Lord. Pangalawa po, Jesus, the answer to our greatest needs. Mga minamahal, si Jesus po ang sagot sa ating pinakamalalim na pangangailangan. Siya ang sagot sa pinakamalalim na tanong sa buhay. Siya ang sagot na nagbibigay ng kaliwanagan kung saan may kawalan ng pag-asa. At siya rin ang sagot sa buhay. At the same time, nakikita natin ano man ang pangangailangan natin. John 14, verse 6 said, sabi po ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Sa ipinapakita po ng talatang ito, si Jesus ay hindi lamang isa sa mga sagot, kundi siya ang pinakasagot. Siya ang pinakasagot. Siya ang daan patungo sa Ama, ang katotohanan at ang buhay na inaasam ng bawat isa sa atin. And if we will be reading Colossians 1:19 and 20, for God was pleased to have all His fullness dwell in Him, and through Him to reconcile to Himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood shed on the cross. So ito po, ang sakripisyo
na ginawa ni Kristo sa krus, ang sagot sa problema ng kasalanan. Ang kanya pong sakripisyo ang tumutugon sa pinakamalalim na pangangailangan ng tao. Ano ang pinakamalalim na pangangailangan ng tao? Kapayapaan ng Diyos. Kapayapaan ng Diyos. So sa mga oras pong ito, pag-isipan po natin ang mga bahagi ng buhay ng bawat isa kung saan naghahanap ka ng mga sagot sa maling lugar. Gusto mo magkapera? Sa loto ka nakatingin. Gusto mong yumaman? Pero iba ang pinupuntahan mong lugar. Maaaring sa tagumpay, o maaaring relasyon, o material na yaman. Kilalanin po natin si Jesus sapagkat siya lang ang makapupuno ng pinakamatinding hangarin ng ating puso. Si Jesus po ang sagot sa problema ng kasalanan at pagkahiwalay sa Diyos. Makikita po natin again and again, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. At binibigyan din po ng talatang ito na sa Jesus lamang ang tanging daan patungo sa Diyos. Tinutugunan ang pangunahing problema ng kasalanan na naghiwalay sa tao at sa Diyos. Romans 5 verse 8 says, but God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Ipinakita ng Diyos ang kanyang sariling pag-ibig sa atin. Paano niya ipinakita ang kanyang sariling pag-ibig sa atin? Sa ganitong paraan. Anong kaparaanan? Nung tayo'y makasalanan pa. Nung hindi pa tayo born again. Nakalugmok sa sakit, sa karamdaman, sa bisyo, na akala nila wala nang makapagbabago sa atin, na isang pirma na lang, isang bulati na lang, patungo na tayo doon sa impyerno. Pero ano sabi rito? Nung tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Praise be the name of the Lord. Glory to Jesus. Si Jesus ang sagot sa problema ng kasalanan. Dahil tinanggap niya ang parusang nararapat sa atin. We all deserve to die. We all deserve to be punished. But sabi nga, we are in deep debt. Tayo po'y nasa malalim na pagkakautang, but we cannot pay the debt. At ito po ang ginawa ng Lord, siya ang nagbayad. Siya ang nagbayad, siya ang tumanggap ng parusang nararapat sa atin. Ipinapakita ang pagmamahal ng Diyos at inaalok ang kaligtasan. Kaya naman mga kapatid, anuman ang pinagdaraanan ng bawat isa sa atin, tanong ko lang po, natanggap mo na ba si Jesus bilang tanging daan upang manumbalik sa Diyos? Natanggap mo na ba ng buong puso? Kung hindi pa, ngayon ang oras, dapat ibukas mo ang puso mo, tanggapin ang kanyang kaloob na kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli. Ito po yung inaalok ng ating Panginoon, kapatawaran at buhay na walang hanggan. At ibahagi rin po natin ito sa iba. Matapos nating tanggapin, tayong lahat na narito, kung tayo ay born again, let's share it to others. Ibahagi natin sa iba. Kaya kinakailangan kung born again ka, may liwanag ang buhay mo, ang liwanag mo, dalhin mo sa iba, ilipat mo, ibigay mo doon sa iba, para sa ganun, magliwanag ang buong mundo, makita nilang, totoo pala, may Kristo na buhay, sapagkat ang tao na kapag nagbabago ang buhay, lumalakad sa kaliwanagan. Hallelujah! Praise be the name of the Lord. Jesus is the answer to life's purpose and fulfillment. Minsan po, di ba mahilig tayo maglaro ng puzzle? Minsan merong, lang yon, mga 100 lang na piraso, ang dali, ano? Pero pag 1,000 na at 5,000 na yung mga piraso na yon, ay makikita po natin, medyo mahirapan na tayo. Take for example, kung 3,000 yon, isipin nyo po yung palaisipan na naayos nyo na yung, kung 3,000 yon, 2,999, pero may nawawalang piraso. Di ba? Kahit gaano karaming piraso ang ilagay, ang palaisipan, yung puzzle na yon, hindi po siya makukumpleto kung wala ang huling piraso. Marami pong tao, sinusubukang punan ang kanilang buhay ng iba't ibang bagay. Na, subukan niyo po bang punan ang buhay niyo ng iba't ibang bagay katulad ng pera? Gusto mo punan ang mga hungkag o kaya yung pinaka-blanco sa buhay mo sa pamamagitan ng magpaganda na lang tayo ng pilik mata. O kaya kilay, because kilay is life. Di ba? O kaya naman ay, inom na lang tayo ng coffee. Coffee is also life. So, marami pong tao sinusubukan po na ng kanilang buhay sa iba't ibang mga bagay. Pera,
relasyon, tagumpay. Yung career natin. Ngunit nananatiling kulang. Kulang pa rin. Dahil si Jesus ang nawawalang piraso. Kung titingnan po ninyo, sa bawat isa sa atin, anuman ang sitwasyon ninyo, anuman ang kinalalagyan ninyo, matangkad kayo o hindi kayo katangkaran, sexy kayo o hindi kayo kaseksihan, o anuman ang kulay ninyo, hindi man kayo kaputian. Pero isa lang, ang nawawalang, si Jesus lang ang nawawalang piraso, nakukumpleto sa palaisipan ng ating buhay, na siyang nagbibigay ng tunay na layunin at kasiyahan sa bawat isa sa atin. Hallelujah! It is only Jesus. Jesus offers not just existence, but abundant life, full of what? Full of purpose, full of joy and meaning. So, Colossians 1:16 says, "For in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him." Sabi po ni Blaise Pascal, there is a God-shaped vacuum in the heart of each man, which cannot be satisfied by any created thing, but only God, the Creator, made known through Jesus Christ. So, pag-isipan po natin ang mga bahagi ng ating buhay kung saan maaari kang naghahanap ng layunin maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Tandaan po natin na si Jesus lamang ang makapagbibigay ng kasiyahan na magtatagal. Ang mga kasiyahan sa mundo ay pansamantala lang. Meron ka mang pinakamagandang Ferrari, pero tandaan mo, temporary pa rin yan. Iiwan mo pa rin yan kapag ikaw ay lumisan sa mundo na ito. Ang importante, meron kang Kristo sa puso mo. Amen. At hayaan po nating maalala natin na ang kasiyahan ay hindi matatagpuan sa mga tagumpay ng mundo. Hindi ito matatagpuan sa mga victories o kaya ay tagumpay sa mundo, kundi sa paglakad na nagbibigay ng kaluwalhatian at karangalan sa ating Panginoon. Amen! Palakpakan po natin ang Diyos. Christ is the answer to our anxiety and fear. Si Jesus ang sagot sa ating pagkabahala at sa ating takot. Philippians 4:6 and 7 says, "Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your soul through Christ Jesus." Ano po ang inaalok ni Jesus? Ang kapayapaan na lagpas sa pangunawa ng bawat isa sa atin. Siya po itong kapayapaan na ito ang tumutugon sa ating pinakamalalim na takot at pagkabahala. Minsan nagkukonsulta ka na nga sa mga experts because you are experiencing yung mga acute anxiety na to. Pero tandaan po natin, inaaniyahan po tayo ng ating Panginoon, especially when we take a look at Matthew 11:28. "Come to me, all who labor and are heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls." Inaanyayahan ni Jesus ang mga napapagod, nabibigatan, na lumapit sa Kanya para sa kapahingahan. Corrie ten Boom said, "Worry does not empty tomorrow of its sorrow. It empties today of its strength." Sa mahilig mag-worry, sa mahilig na talagang mamroblema ng may problema, eto ngayon, ang pag-aalala ay hindi binabawasan ang kalungkutan ng bukas. Kasi bisa po, kumakain kayo ng almusal, di ba? Ang tanong nyo, ano kayo kakain ko bukas ng umaga? Nandun ka pala, ang sarap-sarap ng almusal mo, no? Ang tanong mo, paano na kaya? O kaya, kapopromote mo lang, ang tanong ko agad, paano pag na-demote ako? Parang ganun, nagsisimula, nandun pa lang, pero eto ka na kaagad. So, nag-aalala ka na kaagad. Masyadong advanced yung thinking mo. Ang pag-aalala ay hindi binabawasan ang kalungkutan ng bukas. O ang pag-aalala ay hindi binabawasan ang kalungkutan ng bukas. Binabawasan ito ang lakas ng ngayon. Di po ba?
Kaya ayan, pag nasa atin si Kristo, huwag mag-alala sapagkat tayo ay sagot ng ating Panginoon. Because you and the Lord Jesus Christ makes an unbeatable partner in life. Hallelujah! Sumakay na tayo na ang tsuper ng driver, ang driver ng sasakyan ito'y walang iba kundi ang ating Panginoon. Hallelujah! So, si Jesus bilang sagot sa ating pagkabahala ay nagbibigay ng lakas ngayon. Siya ang nagbibigay ng lakas ngayon sa pamamagitan ng pagbibigay ng kapayapaan. So meron tayong peace that passeth all understanding na pumapawi sa pag-aalala at takot. Ang dapat mong gawin pag nararamdaman mong lumalakas ang hangin, kapag nararamdaman mong nagkakaroon na ng signal ang bagyo sa buhay mo, at kahit hindi pa, lumapit ka na kay Jesus, manalangin ka na sa Kanya, magtiwala ka na bibigyan Kanya ng kapayapaan kahit sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Amen! Hallelujah! Gawin mo itong ugali na dalhin sa Kanya ang iyong mga takot. Dalhin mo ito, maging ugali natin kaya minsan, nagpapalpitate tayo, o kung ano man yung nararanasan natin, tumatanda tayo, nababawasan ng edad natin, nababawasan yung kaningningan ng mukha natin. Bakit? Sapagkat nagkakaroon tayo ng pagkakataong patuloy nating ini-entertain ang pagkabalisa sa buhay, ang pag-aalala. Tandaan mo, wala ngang isang ibon sa himpapawid na babagsak sa lupa na walang permiso ang ating Ama sa langit. Ikaw pa kaya ang pababayaan ng Diyos? Hindi. Amen? Kung merong bubusan at merong babaksakan ng mga pagpapala, yung mga naririto na kayo, alas 7 pa lang, bago pa mag alas 7, nakaupo na, handang-handa nang tumanggap ng pagpapala, biyaya, gabay sa ating Panginoon. Hallelujah! Praise be the name of the Lord. 46 na taon 1970 po nung makakilala ko kay Lord. Isa po akong estudyante. I was on my 3rd year college. At dahil po sa matyagang pangangaral ng salita ng Diyos, ng ating pong spiritual director, founder and president, tanong po kung tawagin namin ay Mr. Villanueva. Pag Sabado at Linggo, ang tawag namin ay Kuya Ed. Dahil po sa kanya, nakakilala po ako. Dahil po sa kanya, lumalim ang aking pagkilala sa Diyos. Hindi lang kung ano at kung sino siya. Ang napakaganda po, hindi ko lang po narinig kung sino ang ating Panginoon sa banal na kasulatan. Hindi ko lang po nabasa ang mga himala na kanyang ginawa. Ako mismo, naranasan ko ang napakaraming himala, pagpapala, patnubay, simula ng 1978 up to this present time. Nakatayo po ako sa kalagitnaan ninyo. Isa po ako sa witness kung paanong kumilos ang Diyos sa aking buhay at sa ministeryong ito na ipinanganak sa puso ng ating Panginoon. Maraming pinagdaanan, maraming mga hamon na hinarap. Pero sa lahat po ng ito, ang Diyos po ay nanatiling tapat sapagkat pinakita niyo pong ito'y hindi pag-aari ng tao. Ito po'y pag-aari ng Diyos. Kaya kahit anuman ang mangyari, anuman ang gawin ng tao, kung ito'y hindi nagmumula sa Diyos, hindi ito magtatagumpay. Mga magulang at mga kapatid, 46 na taon, kadakilaan, katapatan ng Diyos na malas, naranasan ng bawat isa sa atin. To God be all the glory. Hallelujah. Christ is the answer to the church mission. The call to share Christ. At dahil naman po rito, Matthew 28:19 up to 20 reminds us of the Great Commission. The Great Commission is called to share the good news that Christ is the answer to a lost world. This is not just a pastor's responsibility, but the mandate of every believer. All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. So, imagine niyo po if you are a lifeguard. Nakita niyo pong may nalulunod, pero you choose to do nothing. Bilang mga Kristiyano, tayo po ay lifeguards. We have the life-saving message of Christ. Nasa atin po yung life-saving message ni Christ. Ano po ang mission natin? We have our mission to bring
to bring that message to those who are drowning in sin. Lahat po ng hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon, hindi lang tayo magkaroon ng passion, hindi lang tayo magkaroon ng awa sa kanila, kung hindi magkaroon po ng pagkakataong maibahagi ang salita ng Panginoon. Sometimes, sabi nga ni Oswald J. Smith, we talk of the second coming. Half of the world has never heard of the first. Ipangaral din natin kung paano ang Diyos buhat doon sa langit ay nagpakumbaba. Ang sabi ng Philippians 2, verses 5 to 11, He who was in the form of God thought it not to be a robbery to be equal with God. Hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos. Nagpakumbaba siya, naging tao katulad ng bawat isa sa atin. Ituro din natin na si Kristo ay nagkatawang tao, pero bago siya nagkatawang tao, siya ay Diyos na bumaba dito sa lupa upang mamagitan sa atin na makasalanan at sa Diyos na banal. Kaya siya lang ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At this is now a call to share Christ. Mga magulang at mga kapatid, do not be selfish. Ibahagi po natin ang salita ng Diyos sa lahat ng taong hindi pa nakakakilala, sapagkat ito ang ating misyon, magbahagi ng salita ng ating Panginoon, dahil alam natin, a soul that has been driven in hell will stay there forever and ever. And what shall it profit a man if he gains the whole world and suffer the loss of his only soul? Kaya po sa oras ito, habang may panahon, mag-share po tayo upang maraming kaluluwa. As Brother Eddie says, this is the last hurrah of the Holy Spirit, and Jesus will be coming soon and very soon. Kaya po sa oras na ito, magbalita po tayo, mag-share tayo ng salita ng Diyos upang the largest number of souls will be drawn unto the feet of the Lord Jesus Christ. Dahil ang tao pupunta rito, naghahanap ng katugunan na si Kristo lamang ang siyang tunay na pinakatugon sa lahat ng ito. Amen. Empowered by Christ for ministry. Tayo po'y hindi tinawag nang hindi po tayo nilalakipan ng kapangyarihan. Acts 1 verse 8 says, and ye shall receive power. Ye shall receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Habang tayo po ay nakikibahagi sa work of ministry, tandaan po natin, ang ating lakas ay nagmumula sa Diyos. We must remember that our strength comes from God. Salvation of souls and transformation of lives are all the works of His power. Ang gumagawa po nito ay hindi tayo, hindi tao ang gumagawa. Hindi po ang bawat isa. Tandaan po natin, ang gumagawa po nito ay walang iba kung hindi ang Santong Espiritu na lumalakip ng kapangyarihan sa mga taong nagpapagamit sa Kanya. Ibigay po natin ang the best clap offering to the Holy Spirit. And as I end up, calling on Jesus brings great and unsearchable things. Ang pagtawag po kay Jesus ay nagdadala ng mga dakila at kamangamanghang bagay. Ephesians 3:20 says, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Ginagawa niya ang higit pa sa ating inaasahan. Kapag tumawag tayo sa Kanya, tumutugon siya sa parang lampas sa ating inaasahan. Naranasan niyo po ba ito? Ito lang yung panalangin natin. Sobra pa doon sa panalangin natin ang ipinagkaloob ng Diyos na buhay. Sino po ang nakaranas noon? Palakpakan nga po natin ang Diyos na buhay. Mga dakila at kamangamanghang bagay, higit sa ating kakayahan, mga dakila at kamangamanghang bagay na natatamo lamang sa pamamagitan ng pagkilala at pagsunod sa Kanya. Magkaroon ka ng spirit of expectancy na ang Diyos ay kikilos sa mga paraang hindi natin agad nakikita. Ang Diyos ay kumikilos sa paraan na hindi agad natin inaasahan. Pero gayunpaman, kumikilos ang Diyos, anuman ang sitwasyon mo sa iyong buhay. Amen? Si Jesus ang sagot. Mga magulang at mga kapatid, ang Jesus na yon nasa ating kalagitnaan. Ladies and gentlemen, presenting to you Jesus Christ, the answer to all of our needs. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Muli po,
sa paglapit natin sa Diyos, a spirit of expectancy. Punong-puno ng pag-asa na sa paglapit niya sa Diyos, meron siyang inaasahan. Na kung lalapit kang may sakit, inaasahan mong gagaling ka. Na kung lalapit ka na kailangan mo ng kalayaan, meron kang inaasahan, may pananaw kang positibo na si Kristo ay magbibigay ng kalayaan. Na kung ikaw ay nangangailangan ng kapayapaan, nangangailangan ka ng katugunan, sagot na pang personal, pang pamilya, pang lipunan. Ang importante, meron kang spirit of expectancy. Tandaan mo, God can overrule your situation. Kung ang bagyo na sobra-sobrang lakas ng hangin, nanganganib ang mga sakay ng bangka, pero sinabi lang ni Jesus, tigil, tumigil ang bagyo. Anong bagyo ang kinakaharap mo? Ano ang signal? Gaano kahirap? Gaano kalalim? Gaano kabigat ang dinadala mong suliranin o bagyo ng buhay? God can overrule your situation. Just a word from God will stop the storms of your life. Just a word from God can answer the queries of your life. Just a word from God can make a miracle in your life. Maniwala ka, magtiwala ka, manalangin ka, at magkaroon ka ng espiritong umaasa. Siya'y Diyos, nakikinig, tumutugon, nagpapakita ng himala, higit pa sa inaasahan at ipinapanalangin mo. Itaas po natin ang ating kamay patungo sa ating Panginoon. Sabi po ng Biblia, come unto me, all ye that labor and are heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, for I am meek and lowly in heart. Sa oras pong ito, bago po niya tayo pagalingin, bago niya po tayo bigyan ng totohanang kapayapaan, katugunan sa ating mga pangangailangan, kagaanan sa mga kabigatan natin, nararapat po lamang mag-establish tayo ng tunay na relasyon sa Kanya. Dahil gusto niya, nais niya, makipag-ugnayan sa bawat isa sa atin. Let us establish a correct relationship with the Lord Jesus. Ang ating Panginoon, namatay sa krus ng Kalbaryo, ganito niya ipinakita ang kanyang pag-ibig sa iyo, na nung tayo ay makasalanan pa, ibinigay na niya, inialay na niya ang kanyang buhay. At sa oras na ito, ang ini-offer niya sa atin, kapatawaran ng kasalanan. Binayaran niya ang lahat, nagdusa siya. Sa krus ng Kalbaryo, tinapos niya ang lahat, naganap ang lahat. Ngayon, kung lalapit ka sa Kanya, hihingi ka ng tawad, ikaw ay Kanyang patatawarin. Hindi ka lang niya patatawarin, dadamitan ka pa niya ng damit ng katwiran. Magiging matuwid ka sa Kanyang harapan. Higit sa lahat, kapag binuksan mo ang puso mo, tinanggap mo siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, ipinahayag mo siya bilang Panginoon ng buhay mo, magiging anak ikaw ng Diyos na buhay. Dati-rati, isa lang ang bugtong na anak, pero ngayon, dahil sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, lahat ng tumanggap, lahat ng nagbukas ng puso, naging anak ng Diyos. Nais mo ba ito? Nais mo bang maging anak ng Diyos? Itaas mo ang iyong kamay, ako'y mananalangin. Sumunod ka sa panalangin na ito. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, nagpapakumbaba po ako sa iyong banal na harapan. Inaamin ko po, ako'y isang makasalanan, nagkulang sa maraming bagay. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako. Linisin ang iyong banal at makapangyarihang dugo. At sa oras pong ito, salamat sa kapatawaran ng aking kasalanan. Binubuksan ko po ang aking buhay at sa aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon, sariling tagapagligtas.
Simula po ngayon, mamahalin kita, paglilingkuran ng buong katapatan. Babasahin ko ang iyong banal na salita at maghihintay ako na naglilingkod hanggang sa iyong muling pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus. Lord, dalangin ko po na sa oras na ito, ikaw ang pinakatugon sa aming mga pangangailangan. Hindi ko po alam kung ano ang pangangailangan, kabigatan, dinadala, o ano man ang kasalukuyang hamon na hinaharap ng iyong mga anak. Isang bagay po ang alam ko, noon, ngayon at magpakailan pa man, ikaw ang pinakatugon sa lahat ng aming pangangailangan. Ikaw ang nagpapagaling. Tanggapin po niyo ang kagalingan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Tanggapin po ninyo ang kagalingan. Tanggapin po ninyo ang kapayapaan. Tanggapin po niyo ang kagalakan, gabay, patnubay. Tanggapin po ninyo ang mahabang buhay na ating ipaglilingkod sa ating Panginoon. Higit sa lahat, tanggapin po ninyo sa oras na ito ang kagalakan, ang kapayapaan, ang isang bukas na langit. Rumaragas ang pagpapala sa bawat isa. Hallelujah! Let's give the Lord the best clap offering. If you believe you receive, give the best. The best clap offering. Give thanks. Give glory to our God who gives you the victory because Jesus is the answer. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance and give you peace, longevity with maximum productivity, health, wealth in Jesus' name. To God be all the glory. Soli Deo Gloria. Hallelujah. Thank you for listening to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Please subscribe to this podcast so you won't miss a single episode. To know more about the Jael Ministry, please visit jailworldwide.org. Until next time, God greatly bless you.